Nagsimula ang kwento sa mansyon ng pamilyang Edvan, kung saan masayang tumatakbo si Elmas sa malalawak na pasilyo habang yakap ang paborito niyang aklat tungkol sa mga adventurer, excited na excited siyang basahin ito. Sa tuwing binubuksan niya ang libro, may kakaibang pakiramdam siyang nararanasan at para bang bawat sandali ng buhay niya ay naranasan na niya noon, bigla na lamang sumagi sa isip niya ang alaala ng kanyang magiging sarili sa hinaharap. Nakikipaglaban siya sa isang napakalaking halimaw na gagamba na napakabilis tumalon mula sa isang puno papunta sa isa pa at muntik na siyang madaganan. Kasunod nito ay nakita niya ang isa pang alaala kung saan nakikipaglaban siya kasama ang isang mandirigmang may hawak na napakalaking battle axe. Napakalakas ng lalaking ito dahil sa isang hampas lang ay napabagsak nito ang higanteng goblin boss at napalipad ito hanggang sa kalapit na dambana. May nakita rin siyang isang adventurer na may asul na buhok at nakasuot ng kasuotang parang jester. Sa simpleng pagkaway lang ng kanyang wand ay nakakapagpabagsak siya ng mga kidlat, kaya rin niyang tumakbo sa mga pader na parang walang epekto ang gravity at bukod doon, marunong din siyang gumamit ng illusion magic upang lumikha ng mga kopya ng kanyang sarili. Ang huling alaalang nakita niya ay tungkol sa isang babaeng bihasa sa espada. Halos wala siyang magawa sa sunod-sunod at napakabilis nitong pag-atake at napilitan na lamang siyang gamitin ang kanyang kalasag para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos noon ay biglang umatras ang babae at naglaho sa kanyang paningin. Ngunit ilang sandali lang ay bigla itong lumitaw sa kanyang likuran upang magsagawa ng sorpresang pag-atake. Muntik na niyang hindi maharangan ang atake nito at pagkatapos ay muli itong lumayo at umatake mula sa kanyang blind spot. Muntik nang tumama ang espada nito sa kanyang mukha kaso nakaiwas siya sa huling sandali. Pagbalik sa kasalukuyan ay dumating na ang araw ng class ceremony ng pamilyang Edvan. Dito matatanggap ni Elmas ang banal na pagpapala na magtatakda ng kanyang class at ng kanyang magiging kinabukasan bilang susunod na tagapagmana ng pamilyang Edvan. Sabik na pinapanood ng lahat ng sangay ng pamilya ang seremonya habang hinihintay kung anong class ang matatanggap niya. Habang kinakabahan si Elmas ay pinakalma siya ng kanyang ama at sinabi nitong wala siyang dapat ikatakot bilang anak ng pamilyang Edvan at kailangan lamang niyang magtiwala sa God of Swords. Dahil dito ay ipinikit ni Elmas ang kanyang mga mata habang isinasagawa ng pari ang banal na pagpapala at sa mismong sandaling iyon, bumalik ang lahat ng kanyang alaala at doon niya napagtanto na ang mga nakita niyang alaala ay hindi pala mula sa nakaraan. Ang mundong ito pala ay ang mismong VR-MMO na nilalaro niya sa kanyang nakaraang buhay. Hindi siya makapaniwalang isinilang siyang muli sa loob ng larong iyon at dahil dito, napakalaki ng kanyang kalamangan dahil alam na niya ang lahat ng nilalaman ng laro. Tahimik siyang nagdasal na sana ay makuha niya ang paborito niyang class, ang Heavy Knight at ito rin ang pinakamalakas na class sa buong laro kapag naabot na nito ang buong potensyal nito. Ang Heavy Knight ay isang purong defensive class na kayang harangin ang halos lahat ng pag-atake ng hindi nasasaktan. Ngunit hindi ito sikat kumpara sa ibang tank classes at napakabagal kasi nitong mag-level up at halos wala itong damage sa simula, dahil dito kahit ito ang may pinakamataas na potensyal, nakilala ito bilang pinakamaswerteng class sa pinakamasamang paraan. Matapos ang pagpapala ay agad na tiningnan ni Elmas ang kanyang status card. Masaya niyang ipinahayag na ang nakuha niyang class ay Heavy Knight at pagkarinig nito, tuluyang nawalan ng pagpipigil ang kanyang ama at galit na galit nitong sinigaw na dapat ay Master Swordsman ang nakuha niya. Natigilan si Elmas nang makita ang matinding pagkadismaya sa mukha ng kanyang ama, agad niyang napagtanto na nagkamali siya dahil sa kaalamang dala niya mula sa nakaraang buhay. Alam niyang ang mga tao sa mundong ito ay pinahahalagahan lamang ang mga class na malakas at madaling palakasin. Wala silang ideya sa tunay na potensyal ng mga mahihinang class at sa sobrang galit, marahas na hinablot ng kanyang ama ang kanyang braso upang tingnan mismo ang status card. Galit nitong sinabi na ang Heavy Knight ay isa lamang walang silbing kahoy na training dummy na may napakahinang attack power. Sinubukan ni Elmas na ipaliwanag na napakataas ng kanyang HP at defense stats, ngunit wala iyong halaga sa kanyang ama at sa harap ng buong pamilya ay malakas siyang sinampal nito at wala man lang itong pagsisisi. Sinabi pa nitong mabuti na lamang at nangyari iyon sa pribadong pagtitipon ng pamilya. Kung sa publiko raw nangyari iyon, tuluyan na sana nitong nawala ang lahat ng respeto sa sarili at sa sandaling iyon, napansin ni Elmas ang isang magandang dalagang dahan-dahan na lumapit, napalingon ang lahat at namangha sa kanyang kagandahan. Mahiyain itong sinabi na siya rin ay nakatakdang tumanggap ng kanyang pagpapala at agad siyang nakilala ni Elmas. Siya si Malas at ang batang babae na dati niyang kalaro noong bata pa sila,
ipinaliwanag ng pari na hindi maganda ang tiyempo ng pangyayari. Ngunit pinayagan pa rin ito ng ama ni Elmas at kasabay noon ay tinignan siya nito ng masama, dahilan upang makaramdam siya ng matinding kaba at doon ay isinagawa ng pari ang pagpapala kay Males, pagkatapos ay tiningnan nito ang kanyang status card upang makita ang kanyang class. Habang naghihintay sina Elmas at ang kanyang ama sa resulta, dahan-dahan na humarap si Males sa kanila na may mapagmataas na ngiti at sinabi nitong tila siya na ang nakakuha ng talentong para sana kay Lord Elmas. Iyon ang pinakakinatatakutan ni Elmas at biglang nagliwanag ang mukha ng kanyang ama sa sobrang tuwa. Binati nito si Males at agad na ipinahayag na mula sa araw na iyon ay magiging anak na niya ito at siya na rin ang bagong tagapagmana ng pamilyang Edvan. Napangisi si Males at sinabing matagal na niyang iniisip na napakahina ni Elmas para maging susunod na pinuno ng pamilya. Pagkatapos noon, inutusan ng ama ni Elmas na umalis na siya sa kanilang bahay at isa lamang daw siyang kahihiyan na si Sire sa pangalan ng pamilyang Edvan dahil sa kanyang heavy night class. Walang magawa si Elmas habang pinapanood ang lahat ng dating nasa kanyang panig na isa-isang lumipat kay Males. Desperado niyang sinubukan na ipaliwanag na napakalakas talaga ng heavy night kaso galit na galit ang kanyang ama, sinigawan siya nito at ipinahayag nito na tumahimik na bago pa siya makapagdulot ng mas malaking kahihiyan sa pamilya, binalaan pa siya nito na huwag nang magpapakita muli. Kung hindi ay personal itong mag-uutos na pugutan siya ng ulo at habang nakangisi si Males sa kanyang harapan, wasak ang puso ni Elmas habang pinapanood ang sarili niyang ama na itinatakwil siya at inuutusang mag-empake ng kanyang mga gamit. Makalipas ang ilang sandali, habang paalis siya sa mansyon ay nilapitan siya ng kanilang butler, tahimik itong nag-abot ng isang maliit na supot na may lamang mga barya at dahil halos hindi na siya binigyan ng kanyang ama ng oras upang mag-empake, iyon na lamang ang naitulong nito bago tuluyang iwan ni Elmas ang kanyang tahanan. Tahimik na pinanood ni Males ang dating tagapagmana habang naglalakad palayo sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan sa loob ng lungsod ay ipinagmamalaki ng isang blondeng adventurer na kinilala ng mga hukom ang kanyang lakas at binigyan siya ng quest para ma-promote ang kanyang class. Samantala ay punong-puno ng sigla si Lucy habang excited sa panibagong araw ng pakikipagsapalaran, kaso binalaan siya ng pinuno ng kanyang party na huwag maging pabigat sa kanilang pangangaso. Samantala ay itinago ni Elmas ang kanyang pagkakakilanlan sa ilalim ng isang balabal habang sakay ng karwahe na hinihila ng kabayo papunta sa isang inn. Habang nasa biyahe ay tahimik niyang iniisip na nawala na sa kanya ang kanyang pamilya, tahanan at lahat ng dating mahalaga sa kanyang buhay at hindi nagtagal, napansin niyang malaki ang ipinagkaiba ng Magic World at maging ng lungsod ng Rondalm kumpara sa larong naaalala niya. Kaya marami pa siyang kailangang matutunan tungkol sa mundong ito. Una niyang tiningnan ang kanyang status card upang malaman kung pareho pa rin ang sirang heavy night skill tree na alam niya, nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala itong ipinagbago. Sa skill tree na ito, malaya siyang makakagawa ng build na gusto niya at nagsimula siya na mayroong 5 skill points, at bawat pag-level up ay makakakuha siya ng tig-iisang skill point at ang heavy night skill tree ay nahahati sa 2 bahagi. Ang una ay ang mga nakapirming class skills tulad ng Oath of the Heavy Knight. Ang ikalawa naman ay ang mga random skills na siya mismo ang maaaring piliin at madalas pagtawanan ang Heavy Knight dahil napakahina raw ng panimulang skill nito. Ngunit alam ni Elmas ang nakatagong sikreto na nagpapalakas dito kapag ginamit sa tamang pagkakataon. Alam din niyang magandang passive skill ang defense booster at maaari pa nga siyang maglagay ng skill points sa swordsman tree upang makagawa ng mas malakas na build. Pero sa halip, inilaan niya ang lahat ng kanyang 5 panimulang skill points sa Oath of the Heavy Knight, biglang lumiwanag ang kanyang katawan kasabay ng level up animation at ipinaalam ng system na na-unlock niya ang Rampart Reflection sa level 2, at nakakuha rin siya ng 10 defense points nang umabot ito sa level 5. Dahil dito, naging kampante si Elmas sa kanyang build at lalo siyang na-excite na lumakas pa at bilang isang level 1 Heavy Knight, nagtungo siya sa kagubatan upang manghuli ng mga halimaw. Suot niya ang isang buong bakal na baluti at may dala lamang na simpleng espada. Hindi nagtagal habang papasok siya ng mas malalim sa kagubatan, bumungad sa kanya ang isang napakagandang malaking lawa at bigla niyang naramdaman na may gumagalaw sa mga palumpong, agad siyang naghanda para harapin ang kanyang unang halimaw. Maya-maya, lumabas ang isang higanteng level 2 toad na tinatawag na Rana at pagkasilap pa lang niya sa status nito gamit ang appraisal. Bigla na lamang itong tumalon upang umatake at nanatiling kalmado si Elmas at hindi man lang umurong,
agad niyang ginamit ang Rampart Reflection. Nagbitaw ang skill ng isang malakas na shockwave na ibinalik ang lakas ng sariling pag-atake ng Rana laban dito at sa isang iglap, tumilapon ang halimaw at kasabay nito ay lumiwanag ang katawan ni Elmas bilang hudyat ng kanyang pag-level up. Lumabas din ang isang panel na nagsasabing matagumpay niyang naibalik ang damage batay sa halaga ng kanyang defense stat, pagkatapos noon ay nilapitan niya ang natalo na halimaw at kinuha ang level 2 magic stone nito, maganda man ang kinang nito ay hindi naman ito gaanong mahal. Bigla niyang narinig ang malakas na kaluskus mula sa mga palumpong, kasunod nito ay ang desperado na sigaw ng isang taong humihingi ng tulong at agad siyang tumakbo patungo roon, hindi nagtagal ay nakita niya ang isang adventurer na takot habang nagmamakaawang iligtas siya mula sa napakalaking grupo ng mga rana na humahabol sa kanya. Lalong namutla ang lalaki nang mapansin na napapalibutan na sila ng mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Labis siyang nagulat ng kalmadong sabihin ni Elmas na siya na ang bahala sa lahat at dahil doon, naisip ng adventurer na baka isa talagang makapangyarihang veterano si Elmas na nagtatago lamang ng kanyang tunay na lakas. Ngunit umiling si Elmas at may pagmamalaki pa niyang sinabi na baguhan lamang siya at karating pa lang niya sa level 2 ilang sandali ang nakalipas, mas lalo tuloy nataranta ang adventurer kung mas mahina pa pala sa kanya ang kasama niya, wala na silang pag-asang mabuhay. Nagmadali siyang sabihing kalimutan na ang pakikipaglaban, habarin ang mabigat na baluti at tumakas habang may oras pa, ngunit alam ni Elmas na hindi perpekto ang Rampart Reflection at gumagana lamang ito kapag mas mataas ang kanyang defense stat kaysa sa attack stat ng kalaban. Sa pag-iisip na iyon ay muli niyang ginamit ang Rampart Reflection, ipinikit na lamang ng adventurer ang kanyang mga mata habang naghahanda ang mga mabangis na rana na lumunin sila, ngunit hindi susuko ang Heavy Knight nang hindi lumalaban. Sa mismong sandaling tumama ang mga halimaw sa kanyang barrier, sabay-sabay silang tumilapon at eksakto tulad ng inaasahan niya ay kabisado kasi ni Elmas ang stats ng bawat halimaw para sa mga baguhan, sigurado na ang kanyang panalo mula pa sa simula. Binili niya ang tamang armor at inilaan ang lahat ng kanyang skill points sa pagpapataas ng kanyang depensa. Dahil dito kahit 1,000 rana pa ang umatake ay wala pa rin silang magagawa laban sa kanya at pagkatapos ng laban, tuluyang nagulat ang adventurer. Habang nakatingin siya sa napakaraming bangkay ng mga rana na nakahandusay sa harap ni Elmas, nanginginig niyang tinanong kung sino ba talaga ito at magsasalita na sana si Elmas at ipakikilala ang sarili bilang Elmas Edwin ngunit bigla siyang tumigil. Naalala niya ang babala ng kanyang ama na papatayin siya kapag ginamit pa niyang muli ang apelyidong Edwin at dahil doon, tuluyan niyang iniwan ang dating pangalan at buo ang loob niyang ipinakilala ang sarili bilang Elmas the Heavy Knight. Pagkawala ng lahat ng palaka, tumaas ang level ni Elmas mula 2 hanggang 8, at nakuha rin niya ang titulong Unbreakable at para masisigurado ito, binuksan niya ang kanyang stats at nakita niyang gumagana ang sistema katulad ng sa larong Magic World. Nagpakilala naman ang adventurer na kanyang nailigtas bilang si Ares. Ikinwento nito na sinabi sa kanya na kung hindi siya makakaabot sa level 3 ng mag-isa, hindi siya tatanggapin sa anumang grupo kaya labis siyang nagpapasalamat kay Elmas. Iginiit ni Elmas na hindi na kailangan ang pasasalamat dahil nakapag-level up din naman siya, gayunpaman ay naisip niyang kunin na rin ang mga magic stone at pumayag naman dito si Ares, pagkatapos ay tinanong siya ni Ares kung gusto niyang bumuo sila ng grupo. Dahil pareho silang mababa ang level at walang nagtitiwala na bigyan sila ng solo mission, dagdag pa rito dahil defense class si Elmas ay mas lalo siyang nahihirapang matanggap sa mga grupo. Naalala ni Elmas ang naging reaksyon ng kanyang ama nang malaman nito ang kanyang class type. Ngunit para kay Ares, kahanga-hanga si Elmas at naniniwala siyang magiging mahusay silang magka-team at nangako pa siyang babaguhin niya ang tingin ng ibang tao sa kanya, sa kabila nito ay mas pinili pa rin ni Elmas na maglakbay ng mag-isa. Hindi ito maintindihan ni Ares dahil malinaw namang defense class si Elmas at halos imposibleng mag-level up ng mag-isa, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Elmas at humingi man siya ng paumanhin ay nanindigan pa rin siya sa kanyang desisyon. Ipinaliwanag na ang mga defense class ay mas epektibo kapag sila ang sumasalo sa mga atake ng kalaban habang pinoprotektahan ang kanilang mga kakampi. Subalit kung may kasama siyang grupo ay kailangan niyang hatiin ang experience at di iyon ang gusto ni Elmas dahil nais din niyang makuha ang lahat ng item, skill at title. Bukod pa rito ay ayaw niyang sayangin ang oras sa paghintay sa iba at pagkatapos nito, nagpatuloy si Elmas sa kanyang paglalakbay habang patuloy siyang kinukumbinsi ni Ares subalit gaya ng inaasahan,
hindi siya pinansin ni Elmas hanggang sa bigla itong huminto at lumingon. Nagtaka si Ares kaya tumitingala silang dalawa at napansin na may kakaibang nilalang na nag-aabang sa kanila, biglang bumagsak mula sa mga puno ang isang napakalaking gagamba at mabilis na sumugod sa kanila. Sa sobrang takot ay napaupo si Ares sa lupa, samantala ay ginamit ni Elmas ang kanyang appraisal at nalaman niyang ang halimaw ay isang R-Vape, na may level na doble ng kanyang kasalukuyang level at napansin din niya ang malaking agwat sa kanilang lakas, pati na ang mga kakayahan nitong Slow Poison at Flame Claw. Nag-iisip si Elmas ng iba't ibang paraan upang mapigilan ang halimaw, ngunit napagpasyahan niyang wala sa kanyang mga depensa ang sapat laban dito at sa kabila ng matinding takot, tumayo si Ares at nag-alok na maglaan siya ng oras para kay Elmas. Napansin ito ni Elms kaya pinakalma niya si Ares bago siya lumapit sa halimaw at habang sumisigaw si Ares, binuksan ni Elms ang kanyang stats at ginamit ang mga puntos na nakuha niya upang palakasin ang kanyang skill tree. Dito niya nakuha ang skill na Disarm, na nagpapababa ng 20% ng attack ng kalaban na kanyang natatamaan sa loob ng ilang sandali at dito nagsimula ang labanan, sumugod ang higanteng gagamba kay Elmas pero mabilis niya itong naiwasan. Muling gumugulong ang halimaw at tumalbog sa pagitan ng mga puno bago sumaksak ang mga paa nito sa lupa, sunod-sunod na iniiwasan at hinaharang at inililihis ni Elms ang bawat atake habang sinasabing kabisado na niya ang pattern at abot ng mga galaw ng halimaw, dahil dito ay sigurado siyang hindi siya basta-basta matatamaan. Itinaas ng gagamba ang isa nitong paa at hinahampas ang lupa dahilan upang lumitaw ang isang magic circle, pagkatapos ay naghanda ito ng pangalawang spell mula sa itaas at pinupuntirya si Elmas gamit ang isang nakalason na sinag. Ngunit imbes na umiwas ay pinili ni Elms na saluhin ang atake bilang isang tunay na tank, tinamaan siya ng lasong sinag at bahagya siyang naitulak paatras at sa mismong sandaling iyon, ginamit niya ang disarm at nagawa niyang masugatan ang isang mata ng gagamba. Hindi man ito halos nakapinsala sa halimaw, nabawasan naman ang atak nito at lalong nagalit ang gagamba at agad na inihanda ang flame claw, nag-aalala na sumigaw si Ares at sinabing umiwas si Elmas kaso huli na ang lahat. Nanatiling nakatayo si Elmas at sinalubong ang buong lakas ng atake, nawalan na ng pag-asa si Ares kaso nang mawala ang usok ay dahan-dahan na naglakad palabas si Elmas na walang kahit isang sugat o gasgas at ipinaliwanag ni Elmas na gumastos ang poison ray ng halimaw ng 7 mana, habang 5 mana naman ang nagamit nito sa flame claw at dahil dito ay 4 na mana na lamang ang natitira rito. Ibig sabihin, wala na itong sapat na mana at mapipilitan na lamang itong lumaban ng harapan at muli itong sumugod, ngunit ginamit ulit ni Elmas ang disarm at muli niya itong nasugatan, dahil sa pangalawang paggamit ng disarm ay bumaba na ng 40% ang attack ng gagamba. Kasabay nito, tumaas naman ng 10% ang depensa ni Elms dahil sa epekto ng Unbreakable habang nananatili siya sa parehong posisyon, dahil dito ay naging mas patas ang laban at dahil sa malaking agwat ng kanilang level, kinailangan ni Elmas na umasa sa kanyang kaalaman at tamang diskarte. Ang huling hakbang ng kanyang plano ay lumayo at tumayo ng matatag at hintayin ang pagsugod ng gagamba at gamitin ang wall reflection, na tuluyang nagpabagsak sa halimaw at matapos mapatay ang higanteng gagamba, tumaas ang level ni Elmas mula 8 hanggang 12. Gayunpaman ay ipinaalam ng sistema na hindi pa siya maaaring magdagdag ng higit pang puntos sa Oath of the Heavy Armor. Sa halip ay automatiko itong tumaas sa level 15 at nakuha niya ang bagong skill na Repel at dahil dito, kumpleto na niya ang lahat ng basic skills kaya napaisip pa siya kung gaano kalakas ang magiging ultimate skill niya. Muling tinanong ni Ares kung ano ba talaga si Elmas, dahil nasaksihan niya kung paano nito natalo ang higanteng gagamba ng mag-isa subalit sa kabila ng kanyang tagumpay, nalason si Elmas kaya dinala siya ni Ares pabalik sa lungsod. Pagdating doon ay nagpaalam na ang dalawa at nagpahinga si Elmas, pero nanaginip siya ng masasamang alaala tungkol sa kanyang ama at nagising siyang inaalala kung paano siya hinamak ni Molly's. Kinabukasan ay nagtungo si Elmas sa Adventurers Guild ng Rodalm upang magparehistro bilang isang adventurer. Pagpasok niya sa guild, sinabi niyang nais niyang magparehistro bilang adventurer at narinig ito ng ibang adventurers, nang malaman ng isa sa kanila na isa siyang heavy knight at agad itong natawa, pero hindi na lamang ito pinansin ni Elmas. Matapos makumpleto ang kanyang pagpaparehistro, ipinaliwanag sa kanya na may 7 ranggo ng adventurer, mula rank F hanggang rank S at ipinaliwanag din na kailangan munang maging rank E bago makapasok sa isang dungeon.
Bukod dito ang ranggo ng isang adventurer ang nagtatakda kung ilang puntos ang maaari niyang ilagay sa kanyang class tree, dahil dito ay nagpasya si Elmas na mag-rank up sa lalong madaling panahon at habang iniisip niya ito, nagtawanan ang ibang adventurers dahil inakala nilang naghahanap siya ng grupong masamahan. Nahihiya na ipinaliwanag ng receptionist na kakaunti lamang ang mga grupong naghahanap ng shield bearer, kaya malamang na matatagalan bago siya makahanap ng grupong tatanggap sa kanya at pinapakalma ni Elmas ang receptionist at naglabas ng isang magic bag, pagkatapos ay hiniling niyang ipapalit ang kanyang mga magic stone. Nang makita ng lahat ang dami at pambihirang kalidad ng mga magic stone, nagulat ang buong guild pero inakala nilang nandaraya lamang si Elmas at di na sila pinansin ni Elmas dahil ngayong may sapat na siyang pondo para sa kanyang paglalakbay, handa na siyang simulan ang kanyang bagong buhay. Una niyang tinanong ang receptionist kung mayroon bang available na promotion mission at nag-alinlangan man ito, sumagot pa rin siyang mayroon at pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa isang sementeryo, may isang grupo ng mga adventurer na nagtipon doon at kabilang sa kanila si Elmas. Naroon din ang isang matandang lalaking may balbas at nang makita niya si Elmas, nagduda siya na kaya nitong talunin ang higanteng gagamba ng mag-isa kaya nagpasya siyang turuan ito ng leksyon pagsapit ng gabing iyon. Narinig ni Elmas ang lahat ng iyon, ngunit nanatili lamang siyang tahimik habang pinipigilan ang kanyang pagtawa at naisip pa niyang tila napakamalas niya na ganoon agad ang nangyari sa kanya. Si Elmas ay walang balak na ipagpatuloy pa ang pakikipagtalo kay Gotan. Pumunta siya sa sementeryo upang sumali sa isang malaking misyon at makuha ang promosyon sa E-rank, hindi para patunayan kung sino ang mas malakas sa isang walang saysay na alitan. Bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon at kung hahayaan niyang masira ito dahil sa pagtatalo nila ng pinuno ng grupo, baka matagal pa bago siya muling magkaroon ng ganitong oportunidad at matapos pag-isipan ang sitwasyon, yumukod si Elmas at magalang na hiniling kay Gotan na gabayan siya sa misyon. Halatang hindi pa rin siya gusto ni Gotan pero dahil sa ipinakitang paggalang ni Elmas, pansamantala nitong isinasantabi ang kanilang alitan at ibinalik ang atensyon sa operasyon, pagkatapos ay inutusan ni Gotan si Teal na maunang magsiyasat. Agad na hinugot ng lalaking nakapula ang kanyang sandata at ginamit ang search, lumitaw ang ilang mahiwagang bilog sa paligid ng talam bago kumalat sa hangin at sakupin ang buong sementeryo pati ang kagubatan sa paligid nito. Nakilala ni Elmas ang kakayahang iyon bilang isang napakahalagang detection skill na bihirang makita sa mga mababang ranggong adventurer. Hindi nagtagal, natukoy ni Teal na may humigit kumulang 30 halimaw na nagtitipon sa mas malalim na bahagi ng lugar at kitang-kita na kinabahan ang ilang baguhang adventurer nang marinig ang bilang, samantalang lalo namang lumaki ang kumpiyansa ni Teal. Itinuring niya ang matagumpay na pagsisiyasat bilang patunay na karapat-dapat na siyang ma-promote, kaya agad niyang hiniling kay Gotan na itaas siya sa E-rank pagkatapos ng misyon at walang ipinangako si Gotan at kinilala lamang nito ang resulta at iniutos sa grupo na magpatuloy. Habang naglalakad sila ay napagtanto ni Teal na si Elmas pala ang adventurer na pinag-uusapan ng lahat sa guild, inamin niyang kung totoo ang balitang natalo nito si Ariandipe ay tunay ngang kahanga-hanga ang nagawa niya. Gayunpaman ay hindi nito nabago ang tingin ni Teal sa Heavy Knight class at para sa kanya, napakasama na piliin ang character skill na iyon at sayang lamang ang lakas ni Elmas kung mapupunta siya sa isang class na itinuturing ng karamihan na walang silbi. Hindi naman nagtanggol si Elmas at tahimik lamang niyang sinabi na talagang gusto niya ang pagiging Heavy Knight, inisip naman ni Teal na nagpapanggap lang siyang kontento upang maitago ang tunay niyang pagkadismaya. Sinabihan niya si Elmas na huwag siyang pakialaman sa misyon bago bumalik sa kanyang pwesto. Tahimik namang pinagmasdan ni Elmas ang kagamitan ni Teal at napag-isip-isip niyang isa itong Red Mage at sa mundo ng Magic World, ang Red Mage ay isang maraming kayang gawin na class. Marunong itong gumamit ng espada, offensive magic, healing magic at iba't ibang support skills at sa unang tingin at tila perpekto itong all-around class pero sa katotohanan, napakahirap nitong gamitin ng maayos at kailangang hatiin ang skill points sa iba't ibang kakayahan, bawat isa ay nangangailangan ng malaking puhunan. Kung walang maayos na plano sa pagbuo ng character, magiging bihasa siya sa maraming bagay kaso hindi ito magiging pinakamahusay sa kahit alin at sa usapin ng kahirapan, mas mahirap pang gamitin ng mahusay ang Red Mage kaysa sa Heavy Knight, gayunpaman ay hindi minamaliit ni Elmas si Teal. Hindi ito isang laro at ang mga tao sa mundong ito ay walang database, strategy guide o kaalamang nakuha mula sa napakaraming eksperimento at dahil dito, mas pinapahalagahan nila ang mga class na madaling gamitin,
maraming kakayahan at agad na nakakatulong sa labanan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit itinuturing nilang walang halaga ang Heavy Knight, isang klas na nagiging tunay na malakas lamang kapag lubos na nauunawaan at nagagamit ng tama ang mga kakayahan nito. Pagdating ng grupo sa mas malalim na bahagi ng sementeryo, tinipon sila ni Gothon at ipinaliwanag ang tunay nilang target. Ang mga undead sa lugar ay pinamumunuan ng isang ghoulhead at nang marinig ang pangalan nito, agad na kinabahan ang ilang baguhang adventurer. Ipinahayag ni Gothon na isa siyang D-rank adventurer at siya mismo ang haharap sa pinuno. Ang tungkulin ng iba ay lumayo sa pangunahing labanan at ubusin ang mas mahihinang undead sa paligid at binalaan din niya ang lahat na kapag nagsimula na siyang lumaban sa ghoulhead, hindi na siya makakabalik para iligtas ang sino mang mapapahamak. Karamihan sa grupo ay naniwalang magiging madali ang misyon basta manatili silang malayo at hayaang si Gothon ang tumalo sa pinakamalakas na kalaban, kaso hindi ganoon ang pananaw ni Elmas at hindi siya nagtitiwala sa planong nakasalalay lamang sa iisang tao at batay sa kanyang kaalaman mula sa laro, ang isang ghoulhead ay karaniwang nasa level 30. Hindi man ito kilala sa napakalakas na offensive skill, kaya nitong kontrolin ang mga undead at paulit-ulit na lumikha ng mga white gamit ang Breath of the Underworld, dahil dito ang isang simpleng halimaw ay nagiging walang katapusang pinagmumulan ng mga bagong undead. Tinatayang nasa level 40 si Gothon, kaya malaki ang posibilidad na matalo niya ang ghoulhead sa isang direktang labanan at ang tunay na problema ay ang halos lahat ng kasama nila ay mga baguhan, walang karanasan sa formation combat at lubos na umaasa sa kanilang pinuno para sa proteksyon. Matapos suriin ang sitwasyon, tinansya ni Elmas na nasa 80% lamang ang posibilidad na makaligtas silang lahat at kung laro lamang ito, maaari na sana iyon ngunit sa mundong ito ay walang save file at wala ring pangalawang pagkakataon kapag namatay. Ang natitirang 20% ay katumbas ng totoong mga taong maaaring hindi na makauwi sa kanilang pamilya. Inutusan ni Gothon ang lahat na sumulong nang hindi man lang nagtatalaga ng posisyon o nagpapaliwanag kung ano ang dapat gawin sakaling magbago ang sitwasyon sa labanan. Dahil dito ay hiniling ni Elmas kay Gothon na magbigay ng mas malinaw na mga utos, agad namang nagalit si Gothon dahil inakala niyang tinuturuan siya ng isang mababang ranggong baguhan kung paano mamuno. Wala namang balak si Elmas na agawin ang pamumuno at hayagan niyang inamin na kulang pa siya sa karanasan bilang adventurer, pero iyon din ang dahilan kung bakit kailangang malaman ng iba pang baguhan kung saan sila dapat pumwesto at paano magtulungan, at ano ang gagawin kung sabay-sabay silang salakayin ng mga undead mula sa iba't ibang direksyon. Halatang kinakabahan si Teal, ngunit pinili pa rin nitong kotsain si Elmas upang makuha ang pabor ni Gothon. Sinabi nitong siguradong natatakot lamang si Elmas kaya humihingi ito ng proteksyon sa kanilang pinuno. Hindi tulad ng ibang matatapang na lalaki sa grupo, nanatiling tahimik ang karamihan sa mga baguhan kahit si Elmas lamang ang nagsasalita para sa kanilang kaligtasan, nadismaya siya sa kanilang naging reaksyon kaso hindi niya kayang pabayaan ang mga ito. Malamig na sinabi ni Gothon na kung sino mang naniniwalang magiging pabigat lamang ay malayang umatras, hindi na nakipagtalo pa si Elmas at nauunawaan niyang wala nang balak baguhin ni Gothon ang plano at mula sa sandaling iyon, kapag bumagsak ang kanilang formation ay siya mismo ang kailangang magprotekta sa iba. Pagkatapos mismo ng babala at biglang yumanig ang buong sementeryo, nagbitak ang mga libingan habang isa-isang umaahon ang mga white mula sa ilalim ng lupa at dahan-dahan na lumapit sa pagitan ng mga puntod, kumalat ang takot sa buong grupo at kabilang na si Teal na agad na nawala ang kumpiyansa nang makita ang mga halimaw. Sa mas malalim na bahagi ng sementeryo, lumitaw ang napakalaking ghoulhead na may hawak na dambuhalang pamalo at agad itong sinalubong ni Gothon gamit ang kanyang battle axe at iniwan ang mga baguhan upang harapin ang napakaraming mahihinang undead. Inutusan ni Gothon sina Teal at Paul na bumuo ng frontline, ngunit dahil sa dami ng mga undead na sabay-sabay na sumalakay mula sa iba't ibang direksyon at agad na nagkagulo ang kanilang formation, karamihan sa mga adventurer na ito ay hindi pa kailanman nakaharap sa isang buong grupo ng halimaw, lalo na sa mga white. Kahawig man sila ng tao ay hindi naman sila nakakaramdam ng sakit at walang takot at patuloy na sumusugod kahit malubha na ang kanilang mga sugat, dahil dito ay natigilan ang mga baguhan at dahil wala silang malinaw na utos ay kanya-kanya silang pumili ng kalaban, paulit-ulit na lumilingon sa paligid at hindi napapansin na nabubuksan ang depensa ng kanilang mga kasama. Tahimik na sinuri ni Elmas ang labanan at nakumpirma niyang ordinaryong pamalo lamang ang gamit ng ghoulhead.
sa laki ng agwat ng kanilang level kaya pa itong pigilan ni Gotan at ang tunay na panganib ay ang mga white na unti-unting pumapalibot sa likuran na hanay, kapag hindi sila agad napatay ng mga baguhan at tiyak na makialam ang mga ito sa laban ni Gotan laban sa pangunahing kalaban. Sa halip na sisihin ang mga natatakot na adventurer, ibinigay ni Elmas ang pinakasimpleng plano at inutusan niya ang lahat na manatiling magkakalapit at bantayan ang likuran na bahagi. Umatake mula sa likod niya at siya naman ang haharap sa unahan at aakitin ang lahat ng white papunta sa kanyang pwesto. Agad namang tumutol ang ilan at kahit alam nilang may karanasan si Elmas sa labanan, naniniwala silang ang isang heavy knight na mag-isang haharap sa napakaraming undead ay para na ring naghahanap ng kamatayan at sa dami ng sabay-sabay na pag-atake, tiyak na mababasag ang depensa nito at hindi kakayanin ng kahit sinong support mage na pagalingin siya. Hindi na ipinaliwanag ni Elmas ang lahat ng mekanismo ng kanyang class, hiniling lamang niya sa lahat na magtiwala sa kanya at agad na ipaalam kung may mangyaring hindi inaasahan at hinugot niya ang kanyang espada, iniwan ang formation at diretso siyang naglakad patungo sa mga white. Agad na nakaagaw ng pansin ng pinakamalalapit na halimaw ang kanyang makinang at mabigat na baluti, isa-isa nilang iniwan ang dati nilang target at sabay-sabay siyang sinalakay at humahampas pababa ang unang white. Ngunit agad na ginamit ni Elmas ang parry at inilihis ang talam nito at tuluyang napigilan ang pag-atake bago pa man ito tumama sa kanyang baluti. Mula naman sa likuran ay sumugod ang isa pang white at mabilis siyang lumingon, hinarang ang pag-atake nito at matatag na nanatili sa kanyang pwesto nang hindi man lang nakalusot ang kahit isang suntok sa kanyang depensa. Habang dumarami ang mga white na pumapalibot sa kanya, nagkaroon ng sapat na espasyo ang mga adventurer sa likuran upang maibalik ang kanilang formation. Nang tuluyan ng magsiksikan ang buong grupo ng mga halimaw ay itinaas ni Elmas ang kanyang kalasag at ginamit ang counter fortress. Sabay-sabay na bumagsak ang 12-12 sandata sa kanya, ngunit walang kahit isang pag-atake ang nakalusot at makalipas ang ilang sandali ay biglang sumabog palabas sa lahat ng direksyon ang naipong puwersa. Ang lahat ng white na nakapalibot kay Elmas ay sabay-sabay na naitulak palayo at tuluyang nawasak. Sa isang counterattack lamang, nawala agad ang kalahati ng mga undead kaya hindi makapaniwalang napatitig ang mga baguhan. Sinabi ni Elmas na aakitin niya ang mga kalaban ngunit hindi niya nabanggit na balak din pala niyang ubusin ang karamihan sa mga ito. Ipinaliwanag ni Elmas na ang tungkulin ng isang heavy knight ay pumwesto sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan, akitin ang pinakamaraming kalaban at gawing kapaki-pakinabang para sa buong grupo ang pressure mula sa kanilang mga pag-atake. Patuloy niyang protektahan ang frontline, habang ang kailangan lamang gawin ng iba ay patayin ang mga halimaw na makakalusot sa kanya at agad siyang babalaan kapag may nagbago sa sitwasyon. Matapos makita ang ipinakita niyang lakas, mabilis na nawala ang takot ng grupo at ang mga adventurer na kanina lamang ay minamaliit si Elmas at mahigpit ng humawak sa kanilang mga sandata, nagsimulang magtulungan sa halip na walang magawang maghintay na iligtas sila ni Gotan. Patuloy na gumalaw si Elmas sa pagitan ng mga puntod at paulit-ulit na inakit ang mga white papunta sa kanya, ginamit niya ang parry upang sirain ang unang pag-atake ng mga ito, saka ginagamit ang counter fortress kapag sapat na ang dami ng mga kalaban na nakapaligid sa kanya. Dahil sa labanan, tumaas din ang level niya mula 15 hanggang 16 at nakakuha siya ng isa pang skill point at napatunayan din nitong ang mga lugar na puno ng maraming mahihinang kalaban ang pinakamainam para sa mabilis na paglakas ng isang heavy knight. Hindi na tinitingnan ng mga baguhan si Elmas bilang isang taong naipit sa isang walang silbing class, siya na ngayon ang pinakamaasahang tao sa kanilang bahagi ng labanan at nang imungkahi ng isang adventurer na puntahan nila si Gotan upang tumulong, agad itong tinanggihan ni Elmas. Napakalayo ng level ng Bullhead kumpara sa lahat ng iba pang miyembro ng grupo, napakaliit lamang ng pinsalang magagawa nila rito at baka maging sagabal pa sila kapag nakisali sa labanan at ang pinakaligtas nilang gawin ay manatili sa kanilang pwesto, ubusin ang natitirang mga white at ipaubaya ang pangunahing kalaban sa isang taong sapat ang lakas upang harapin ito ng maayos. Sa kabilang bahagi ng sementeryo, nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan ni Gotan at ng Bullhead at mabilis na gumalaw ang dambuhalang halimaw sa pagitan ng mga puntod, habang winawasiwas ang mga braso nito at malakas na ipinapalo ang pamalo sa lupa. Mahigpit namang hawak ni Gotan ang kanyang battle axe habang iniiwasan o hinaharang ang bawat pag-atake at naghihintay ng pagkakataong makabawi. Sa wakas ay umikot siya at naglabas ng napakalakas na hampas na nagpahagis sa Bullhead sa kabilang bahagi ng sementeryo.
Sumabog sa hangin ang lupa at mga basag na bato, pero saglit lamang nanatiling nakahandusay ang halimaw bago pilitin ang sarili nitong muling tumayo at nang mapansin na patuloy na nakialam ang mga natitirang white, inutusan ni Gothon sina Teal at Paul na ilayo ang mga ito upang makapag-focus siya ng lubos sa pangunahing kalaban. Gayunpaman ay nag-atubili ang dalawa at masyadong malapit ang mga white sa ghoulhead, at kapag lumapit sila ay maaari silang mapasama sa saklaw ng mga pag-atake ng mataas na level na halimaw, lumalabas na malakas lamang ang kanilang kumpiyansa kapag wala pang tunay na laban. Hindi pinalampas ni Gothon ang kanilang pag-alinlangan, galit niyang sinabi na dapat kalimutan ng mga adventurer na ayaw gampanan ang kanilang tungkulin ang pangarap nilang ma-promote at bago pa makakilos sina Teal at Paul, muling sumugod si Gothon. Mabilis siyang nakaiwas sa dambuhalang braso ng ghoulhead at ginamit ang boulder breaker, malalim na bumaon ang talam ng palakol sa katawan ng halimaw at itinulak ito paatras sa gitna ng makapal na alikabok. Agad na sinuri ni Elmas ang kalagayan nito at nakita niyang ibinaba ng pag-atake ang health ng ghoulhead sa 28 mula sa kabuoang 79. Batay sa lakas ng pag-atake ni Gothon, sapat na ang isa pang malinis na tama upang matapos ang labanan at naghanda ang ilang adventurer sa tabi ni Elmas na ubusin ang natitirang mga white at gumawa ng maluwag na daan para kay Gothon, ngunit sa sandaling iyon ay may kakaibang napansin si Elmas sa kilos ng ghoulhead kaya agad niyang pinahinto ang lahat. Biglang hinablot ng halimaw ang pinakamalapit na white na inangat ito sa hangin at nilamon ng buo. Agad na tumaas ang health nito mula 28 hanggang 60 kaya halos nabawi nito ang karamihan sa pinsalang ginawa ni Gothon. Nataranta ang mga adventurer sa paligid at samantalang nakilala ni Elmas ang skill na corpse eater. Isa itong bihirang kakayahan na nagbibigay sa ghoulhead ng kakayahang magpagaling sa pamamagitan ng pagkain ng mga bangkay o iba pang undead at di lahat ng ghoulhead ay nagtataglay nito, at mas lalong naging mahirap ang misyon dahil nakatagpo sila ng isang may ganitong skill. Gayunpaman ay hindi ang nabawi nitong health ang higit na ikinabahala ni Elmas, kung isang beses lamang nitong gagamitin ang corpse eater upang pahabain ang labanan, hindi na sana nito kailangang titipunin ang napakaraming white. Ngunit patuloy nitong hinihila papalapit ang natitirang mga undead habang lalo pang nagiging desperado ang mga kilos nito, ibang-iba iyon sa impormasyon mula sa laro na naaalala ni Elmas at hindi niya matukoy kung ano mismo ang mangyayari. Ngunit malinaw na ang isang halimaw na nailagay sa alanganin at biglang lumalamon ng napakarami nitong sariling uri ay may ibang ginagawa bukod sa simpleng pagpapagaling. Agad na sinigawan ni Elmas si Gothon na huminto at inutusan ang lahat na lumayo sa ghoulhead, ngunit iba ang pagkaunawa ni Gothon sa sitwasyon at para sa kanya, kusa lamang nilamon ng halimaw ang mga white na humaharang sa kanyang daraanan. Kahit nabawi nito ang kaunting health, naniniwala pa rin siyang ilang pag-atake na lamang ang kailangan upang matapos ito at hindi pinansin ni Gothon ang babala ni Elmas, mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang battle axe at muling sumugod at muli naman siyang inutusan ni Elmas na umatras. Sa mismong sandaling iyon ay mariing itinapak ng ghoulhead ang mga paa nito sa lupa, itinaas ang dalawang braso at nagbitaw ng napakalakas na ugong na yumanig sa buong sementeryo, sumabog ang kulay ubeng enerhiya sa paligid ng katawan nito. Nagbitak ang lupa habang umiikot ang mga sinag ng liwanag sa mga kalamnan nitong nagsimulang lumaki sa hindi normal na bilis at napilitang huminto si Gothon, habang sumulong naman si Elmas at itinaas ang kanyang kalasag upang protektahan ang mga adventurer sa likuran niya. Patuloy na lumaki ang ghoulhead at nabago ang anyo ng mukha nito, humahaba ang mga pangil at kuko at nadurog sa sarili nitong lumalakas na katawan ang sandatang hawak nito at dahil sa matinding pressure na nagmumula sa halimaw, muling natigilan sa takot ang mga baguhang adventurer na kakabawi pa lamang ng kanilang tapang. Sa wakas ay nakumpirma ni Elmas ang pinakamasamang maaaring mangyari, hindi lamang nagpapagaling ang halimaw kundi nag-evolve din ito at kasabay nito ay lumitaw ang isang system notification, nag-evolve ang ghoulhead bilang madhead. Agad na tumaas ang level nito mula sa humigit kumulang 33 hanggang 40, sa loob lamang ng ilang segundo at ang kalaban muntik ng matalo ni Gothon ay naging isang ganap na bagong uri ng halimaw na may mas malakas na katawan, mas matataas na stats at mga kakayahang hindi pa natutukoy ng buong grupo. Dahil dito ay lalo pang lumala ang sitwasyon at lahat ay nagulat sa kanilang nakita, habang iniisip ni Elmas kung ano ang dapat niyang gawin at ipinaliwanag na ang evolution ay isang napakabihirang pangyayari na nangyayari lamang kapag natugunan ang ilang kondisyon. Sa prosesong ito,
nagising ang mga nakatago na kakayahan ng isang halimaw at nagbabago ito sa mas malakas na uri upang makaligtas sa mapanganib na sitwasyon. Napakadalang mangyari nito sa Magic World kaya masasabi lang nilang malas sila sa pagkakataong iyon. May napansin si Elmas kaya agad niyang sinigawan si Gohan na umiwas, ngunit wala ng oras ang matanda at tinamaan siya ng buo ng hininga ng halimaw at nang makita ito, inutusan ni Elmas si Till na e-focus muna ang halimaw. Kaso natulala sa sobrang takot ang binata at sinabing mamamatay siya kapag sumugod. Ipinaalala ni Elmas na kapag bumagsak si Gohan ay siguradong mapapahamak silang lahat at sa sandaling iyon, malakas na sinuntok ng halimaw si Gohan at pinalipad siya. Dahil dito ay lalo pang lumala ang paralysis na dulot ng hininga nito, nakahandusay siya sa lupa at wala nang magawa habang unti-unting lumalapit ang halimaw upang tapusin siya at bago pa mangyari iyon, mabilis na humaharang si Elmas at sinasalag ang pag-atake ng halimaw. Pagkatapos ay inutusan niya si Till na iligtas si Gohan at gamutin ang paralysis nito, sumigaw si Till na hindi niya iyon kayang gawin dahil imbes na i-unlock ang skill na iyon, pinili niyang palakasin ang kanyang attack power at kitang-kita ang pagkadismaya ni Elmas sa napakasama na build nito, pero inutusan pa rin niya itong dalhin si Gohan sa ligtas na lugar at alagaan. Pagkatapos nito ay sinimulan ni Elmas na pag-aralan ang halimaw at ang mga kakayahan nito, napagpasyahan niyang kailangan lang niyang pigilan ito hanggang sa makabalik si Gohan sa laban, agad niyang inakit ang atensyon ng halimaw at naghanda sa pakikipaglaban. Namangha ang ibang mga adventurer dahil isa lamang siyang rank F adventurer, inakala ng isa sa kanila na siguradong matatalo siya kaya sinabi nitong tumakas na silang lahat at nang marinig ito ni Elmas, nagpasalamat pa siya dahil wala na siyang kailangang protektahan. Biglang naglabas ng napakalakas na sigaw ang halimaw, dahil dito ay naalala ni Elmas na kahit isang beses lang siyang magkamali, tiyak na mamamatay siya at lalo pang lumaki ang mga kalamnan ng halimaw bago nito itinaas ang kamao upang suntukin si Elmas. Mabilis siyang umiwas sa pamamagitan ng pagtalon at pagkatapos ay tumakbo sa buong sementeryo, agad naman siyang hinabol ng halimaw at maya-maya ay huminto ang halimaw nang mawala sa paningin nito si Elmas at wala itong makita sa paligid ng sementeryo, kaso biglang lumitaw si Elmas mula sa likod ng mga puntod. Sinundan siya ng tingin ng halimaw pero paulit-ulit pa rin siyang nawawala sa paningin nito, pagkatapos ay naghagi si Elmas ng bato bilang panlilinlang at nang lumingon ang halimaw sa pinanggalingan ng ingay, agad siyang sumugod upang umatake mula sa likuran. Subalit mabilis ding nakapag-react ang halimaw at sinubukan siyang suntukin, nakaiwas si Elmas sa pamamagitan ng pagtalon at agad na naghanda sa susunod na pag-atake at pagtingin niya, bigla na namang nawala ang halimaw. Nagmasid siya sa paligid at nag-concentrate upang hanapin ito kaso bigla na lamang itong lumabas mula sa ilalim ng lupa sa kanyang likuran, nakalingon pa si Elmas pero sa pagkakataong ito ay tinamaan siya ng malakas na suntok na nagpapatalbog sa kanya sa lupa at nagpabangga sa ilang puntod. Nasaksihan ng lahat ang nangyari at inamin ni Elmas na napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, lumuluhod siya habang nakasandal sa kanyang espada at kung ibang sitwasyon sana ito, mas pipiliin niyang umiwas na lang kaso ngayon wala siyang ibang pagpipilian kundi isusugal ang lahat upang mabuhay. Kahit natatakot siya, mas lalo naman siyang naeengganyo sa laban dahil nasa bingit na siya ng kamatayan at muli siyang tumayo at agad na sumugod habang binabasag ang lupa sa bawat hakbang. Nagtaka ang isang adventurer kung posible bang makasabay ang isang heavy knight sa bilis ng ganoong halimaw. Sumagot naman ang kasama nito na imposible iyon at pansamantala lang ang himalang nakikita nila. Patuloy na umatake at umiwas si Elmas pero wala pa ring epekto ang kanyang mga atake, alam niyang anumang oras ay maaari siyang tamaan ng halimaw kaya kailangan niyang maghanap ng paraan upang makabawi. Dahil dito ay ginamit niya ang lahat ng natitira niyang skill points upang itaas ang basic swordsmanship sa level 5, dahil dito ay nakuha niya ang skill na precise slash na isang kakayahang nagbibigay ng malakas na pinsala laban sa mga kalaban na may mataas na depensa. Muling nagsimula ang labanan at sumugod ang halimaw kaso hinaharangan ito ni Elmas gamit ang repeller, pagkatapos ay mabilis siyang umiwas at pumwesto sa likuran ng halimaw bago gamitin ang precise slash sa buong likod nito. Namangha ang lahat sa kanilang nakita at napansin ni Elmas na lalo lamang nagalit ang halimaw matapos tamaan, ipinaliwanag niya na ang precise slash ay ipinagpapalit ang haba ng abot ng espada kapalit ng mas malaking damage, kaya maraming tao ang itinuturing itong mahinang skill. Kaso para sa isang klase na mataas ang depensa at mababa ang damage tulad ng Heavy Knight ay napakalaking tulong nito,
Gayunpaman ay alam niyang hindi pa rin iyon sapat upang mapatay ang halimaw at nagpatuloy si Elmas sa pag-atake at pagdepensa habang lalo namang nababaliw sa galit ang halimaw. Subalit doon na nagtapos ang laban ni Elmas dahil tuluyan nang gumaling si Golden, agad itong dumating at ginamit ang Dragon Slayer Slash na tuluyang pumatay sa halimaw at nagsaya ang lahat ng adventurer sa kanilang tagumpay, habang napabuntong hininga naman si Elmas sa sobrang ginhawa. Dahil sa laban na iyon ay umangat siya ng 7 level, samantala ay hindi makapaniwala si Gohan na may isang rank F adventurer na nakaligtas laban sa napakalakas na halimaw. Nagpasalamat si Elmas kay Gohan sa pagligtas sa kanilang lahat. Kaso nanatiling tahimik ang matanda at pagkaraan ng ilang sandali ay humingi ito ng tawad dahil sa tingin niya ay naging pabigat lamang siya, bilang pasasalamat ay ibinigay niya kay Elmas ang lahat ng drop ng halimaw. Tiningnan ni Elmas ang Magic Stone at agad na naisip na siguradong napakamahal nito. Tinanong niya si Gohan kung sigurado ba ito sa kanyang desisyon at sumagot ang matanda na oo. Ngunit nang makita niya ang shield na nahulog mula sa halimaw ay sandali siyang napaisip. Tinanong ni Elmas kung gusto ba ni Gohan ang kalasag, kaso umiling ang matanda at iginiit na ibibigay niya kay Elmas ang lahat ng nakuha nila, gayunpaman ay gusto pa rin niyang makita ang impormasyon tungkol sa kalasag. Nang suriin nila ang item ay nalaman ni Elmas na mayroon itong kakayahang humaharang ng mga pag-atake at palakasin ang susunod na atake ng gumagamit. Bukod pa rito ay nagkakahalaga rin ito ng 3 milyong ginto, bagay na labis na ikinagulat ng kalbong adventurer. Makalipas ang ilang sandali ay kinausap ni Elmas si Gohan tungkol sa kanyang promotion, pinakalma siya ng matanda at nangakong sasabihin niya sa guild na i-promote siya at idinagdag pa nitong kapag may tumutol ay siya mismo ang susuntok dito. Talagang marahas ang matandang ito. Maya-maya ay lumapit si Till at nagtanong kung kailan naman siya mapopromote. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gohan at pinagsabihan siya dahil sa kanyang kaduwagan at pagiging paralisado sa takot noong laban at dahil sa sobrang pagkadismaya, hinutusan niya si Till na bumalik na lang sa paggawa ng mga ordinaryong misyon at napakakapal talaga ng mukha niyang humingi ng promotion gayong wala naman siyang naitulong sa laban. Wala nang nagawa si Till kundi yumukod at tanggapin ang nangyari, pero bago siya umalis ay napalingon muna siya kay Elmas at pagsapit ng umaga, bumalik na sila sa lungsod at pagdating nila sa Adventurers Guild, ibinigay ng receptionist ang kanilang gantimpala sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon. Una niyang ibinigay ang 130,000 gintong barya, pagkatapos ay 200,000 gintong barya bilang kabayaran sa 10 Magic Stones. Sa huli ay nagdagdag pa siya ng 600,000 gintong barya para sa Magic Stone ng nag-evolve na Necrophage Head. Nang makita ng lahat ang napakalaking halaga ay namangha ang mga adventurer. Napatawa ang matanda at binati si Elmas sa laki ng kanyang kinita, pero nang marinig ito ng ibang mga adventurer, agad nilang kinuwestiyon kung nandadaya ba ang Heavy Knight at maging ang receptionist ay hiniling kay Gohan na kumpirmahin ang lahat ng detalye. Hindi na lamang pinansin ni Elmas ang kanilang mga sinasabi. Kaso naubos ang pasensya ni Gohan, malakas niyang hinahampas ang mesa at pasiga na tinanong ang lahat kung kino-question ba nila ang kanyang desisyon na i-promote si Elmas at pagkatapos noon ay lumabas na sila ng guild. Nagpasalamat si Elmas kay Gohan sa lahat ng naging tulong nito at tinanggap naman ng matanda ang kanyang pasasalamat bago sila nagpaalam sa isa't isa. Ngayong malaya na siya, nagsimulang isipin ni Elmas ang susunod niyang gagawin ngayong umabot na siya sa rank E at maaari na siyang pumasok sa mas maraming dungeon upang kumita ng mas maraming ginto, pero ipinaliwanag niya na ang skill na wall reflection ay mas lumalakas lamang habang tumataas ang kanyang depensa at mas kapaki-pakinabang ito sa simula pa lamang. Kaya ang pinakamahalaga ngayon ay ang patuloy na pag-level up, gayunpaman kung gusto talaga niyang maging mas malakas at kailangan niyang mahanap ang grimoire na tinatawag na Latent Madness Fang. Ipinaliwanag niya na ang mga grimoire ay nagbibigay ng mga bagong skill kaso napakahirap hanapin ng mga ito. Kahit ganoon, sulit naman ang paghahanap dahil napakalaki ng maitutulong ng mga ito at kapag pinagsama niya ang Heavy Armor Oath at ang Latent Madness Fang, maaabot ng kanyang defensive class ang pinakamataas nitong potensyal. Dahil dito, ang isang Heavy Knight ay hindi na magiging simpleng tangke lamang kundi magiging isang tunay na sandata sa labanan, kaya naman, ang Latent Madness Fang ang susi upang mailabas ang tunay na lakas ng kanyang klase. Habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay si Elmas, sinimulan niyang hanapin ang grimoire sa lungsod at pumasok siya sa isang tindahan ng mga kagamitan para sa mga adventurer na puno ng mga potion at iba't ibang gamit.
Bumili siya ng 3 healing potion na nagkakahalaga ng 72,000 gold coins, na mas mahal kumpara sa presyo nito sa laro at habang naroon, tinanong niya ang tindera kung saan maaaring bumili ng mga grimoire dahil wala pa siyang nakikitang tindahang nagbebenta ng mga ito. Sinabi rin niyang kung wala ang grimoire na kailangan niya, para lang siyang habang buhay na nasa tutorial dahil hindi niya mailalabas ang tunay na lakas ng kanyang klase, subalit nagtaka ang tindera at tinanong kung kamakailan lang ba niyang nakuha ang kanyang klase. Ipinaliwanag nito na ipinagbabawal ang pagbili at pagbebenta ng mga grimoire, maaaring gamitin ng taong nakakuha nito ang grimoire, ngunit ang lahat ng grimoire na nakukuha ng Adventurers Guild ay ipinapasa sa mga maharlika at sa simbahan. Dahil dito ay labis na nadismaya si Elmas at alam niyang napakahirap makakuha ng grimoire kaya normal lamang na may mga taong gustong ibenta ang mga ito. Sa laro ay mahalaga rin ang mga maharlika kaso sa mundong ito ay naging mas sakim pa sila dahil ipinagbawal nila ang bentahan ng mga grimoire. Dahil dito ay malamang na ang pamilya Edbach ang kumokontrol sa karamihan ng mga bihirang grimoire, kaya halos imposible nang makakuha siya ng isa at naawa ang tindera kay Elmas. Kaya lihim nitong ibinigay ang lokasyon ng isang tindahang nagbebenta ng mga gamit na nakukuha mula sa mga bangkay ng mga adventurer. Alam daw ng Adventurers Guild ang tungkol sa tindahang iyon, ngunit pinapalampas lamang nila ito dahil sa isang kasunduan at dagdag pa rito, ang mga gamit ng mga namatay na adventurer ay hindi napupunta sa kanilang pamilya kundi kinukuha ng mga maharlika, na halos wala namang ibinabayad kahit ang isang grimoire ay ipinagpalit ng may-ari nito ang sariling buhay. Nandidiri si Elmas nang marinig iyon at bago siya umalis, nakiusap ang tindera na huwag niyang sabihin kahit kanino ang tungkol sa impormasyong ibinigay nito at dahil dito, mas lalo pang nagpasya si Elmas na huwag ipaalam sa iba na isa siyang maharlika. Matapos libutin ang buong lungsod ay narating niya ang naturang tindahan, pagpasok pa lamang niya ay sinalubong siya ng makapal at nakakasilaw na usok ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakumpirma niyang maraming grimoire ang naroon. Biglang lumitaw ang isang matandang babae at pinayuhan siyang umalis, sinabi nitong ang tindahan ng mga sirang grimoire ay hindi para sa mga baguhan tulad niya, gayunpaman ay pinayagan pa rin siya nitong tumingin sa mga paninda. Kumuha si Elmas ng isang ordinaryong archer grimoire at ginamit ang kanyang appraisal skill, nadiskubre niyang ang halaga nito ay 2.5 milyong gold coins na mas mahal kaysa sa presyo nito sa laro. Agad niyang naunawaan na tumaas ng ganoon ang presyo dahil sa pagmonopolyo ng mga maharlika. Iginiit naman ng matandang babae na ibinebenta niya iyon sa halagang 3 milyong gold coins, na lalo pang ikinagulat ni Elmas at ipinaliwanag ng matanda na ganoon kamahal ang presyo dahil napakapanganib ng paraan ng pagkuha sa mga grimoire. Naisip ni Elmas na baka pwede niyang ibenta ang kanyang demonic shield, kaso duda siyang sapat pa rin iyon upang mabili ang napakabihirang grimoire na kailangan niya at matapos niyang suriin ang halos lahat ng grimoire, sa wakas ay nakita niya ang hinahanap niyang grimoire na pinakamahalaga para sa kanyang klase. Excited siyang lumapit sa matandang babae at tinanong ang presyo nito, ngunit sinabi ng matanda na nagkakahalaga ito ng 50 milyong gold coins dahilan para tuluyang mabigla si Elmas at wala na siyang nagawa kundi hilingin sa matanda na itabi muna ang grimoire hanggang sa makabalik siya dala ang kinakailangang pera. Pumayag naman ang matanda, kaso sinabi nitong magdadagdag pa siya ng 5 milyong gold coins bilang bayad sa pagpapareserba. Talagang negosyo ang nasa isip ng matandang iyon at pagbalik sa kalsada, iniisip ni Elmas kung paano siya makakakuha ng ganoong kalaking halaga. Halos 60 beses itong mas malaki kaysa sa kinita niya sa misyon laban sa Head Monster. Nabanggit din niya na ang Latent Madness Fang ay hinahanap lamang ng mga Heavy Knight at ng mga taong adik sa labanang hanggang kamatayan, dahil napakabihira nito ay napakataas din ng presyo nito. Ang unang paraan para kumita ay ang pag-farm ng mga bihirang treasure chest sa mga dungeon, pero kailangan niyang makipaglaban sa maraming halimaw at hindi iyon angkop para sa isang Heavy Knight at ang ikalawang paraan ay ang pag-farm ng mahihinang halimaw, kaso napakabagal naman ng paraang iyon. Maaari rin sana niyang paghusayin ang kanyang swordsmanship o humanap ng ibang grimoire para palakasin ang kanyang mga skill, pero alam niyang masasayang lamang ang kanyang skill points dahil mawawalan din ng silbi ang mga iyon kapag nakuha na niya ang Latent Madness Fang, dahil dito ay lalo lamang siyang nainis at nadismaya. Naalala rin niyang hindi gaanong hinahanap ang mga Heavy Knight sa mga party, pero dahil sa nagawa niya sa misyon laban sa Head Monster baka may mga adventurer na gustong makipag-team sa kanya at habang nag-iisip siya,
narinig niya ang isang adventurer na nagyayabang tungkol sa isang blood sword na nakuha nila at balak ibenta sa halagang 2 milyong gold coins. Kasama sa grupo ng adventurer na iyon ang isang jester, ayon sa kanya na kung hindi dahil sa kanya ay hindi nila makukuha ang espada pero hindi siya pinapansin ng dalawa niyang kasamahan at nakilala ni Elmas ang klase ng bawat isa na isa ay swordsman, isa ay thief at ang babaeng jester ay si Pyro. Huminto ang swordsman at sinabi na nakuha nila ang espada matapos nilang paulit-ulit na pasukin ang dungeon, kaya hindi siya naniniwalang si Pyro ang dahilan ng kanilang tagumpay. Bahagyang sumang-ayon si Pyro subalit nakiusap siyang ipagpatuloy pa nila ang pagpasok sa mga dungeon upang mapatunayan niyang malaki talaga ang naitulong niya, kaso iginiit ng swordsman kay Rush na hindi na siya kabilang sa kanilang grupo at wala rin siyang matatanggap na bahagi sa kanilang kinita. Talagang napakasama ng ugali ng mga ito at namutla ang Pyro nang marinig iyon, ipinapaalala niya na tulad din nila at isinugol din niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa harapan ng mga halimaw, nakiusap siyang bigyan man lang siya ng kahit 1/10 bahagi ng kanilang kinita. Nag-isip sandali ang swordsman bago sumagot at sinabi nitong kahit isinasapanganib ni Pyro ang buhay niya, wala naman daw itong naitutulong dahil ang nagagawa lang nito ay bahagyang ilihis ang ilang pag-atake at para sa kanya, isa lamang itong pabigat sa grupo. Halos maiyak si Pyro sa pahayag nito, gayunpaman ay ipinapaalala niyang kung bakit ganoon ang kanyang mga skill ay dahil sinunod lamang niya ang payo ng mga ito sa paglalagay ng kanyang skill points. Tinanong niya kung hindi ba sila naaawa na ngayon lang nila sinasabi ang mga iyon matapos silang kumita ng malaking pera. Lumapit ang swordsman at may pangungot siyang ipinaliwanag na ang tanging problema niya ay nababawasan ang parte niya dahil sa isang walang silbing kasama. Dagdag pa nito ay mga mungkahi lamang daw ang ibinigay nila noon at hindi naman nila siya pinilit kung paano ilaan ang kanyang skill points, kaya wala raw siyang karapatang humingi ng parte kung wala naman siyang naitulong. Tahimik na nakikinig si Elmas sa kanilang usapan at naisip niyang ang ganitong sitwasyon ay pangkaraniwan lamang sa Magic War, kahit tama ang paglalagay ng skill points para suportahan ang grupo na kapag nagbago ang sitwasyon o ang komposisyon ng party, maaaring mawalan ng silbi ang dating build. Maya-maya ay naghagis si Klein ng 100,000 gold coins kay Pyro at inutusan itong umalis, binanggit niyang ayaw na niyang makita ang isang napakawalang silbing tao at sa kabila ng lahat ng masakit na salitang narinig niya, humingi pa rin ng paumanhin si Pyro sa kanila. Kaso hindi iyon tinanggap ng swordsman at sinabihan na lamang siyang swertehin sa susunod niyang grupo. Matapos marinig ang buong pag-uusap ay napaisip si Elmas kung anong skill tree ang pinahusay ni Pyro. Naalala niya ang sinabi nito na dahil sa kanyang mga skill kaya nila nakuha ang blood sword. Habang mas pinag-iisipan niya ito at nagsimula siyang maghinala na baka ang skill tree ni Pyro ang iniisip niya, kung tama ang hinala niya na isa itong napakalakas na skill na halos overpowered at nang napagtanto iyon at agad niyang hinabol si Pyro at paglapit niya rito, may kakaiba siyang ekspresyon sa mukha na parang isang Meniakis habang niyaya niya itong bumuo ng party kasama siya. Dahil dito ay parehong nabigla si Pyro at ang dati nitong mga kasamahan. Nakiusap si Elmas na sumama ito at inalok siyang hatiin ang kikitain nila sa 80-20, binanggit ni Rush na napakaliit ng 20%, kahit dati ay nakikiusap lang siya para sa 10% pero ipinaliwanag ni Elmas na ang 20% ay para sa kanya at ang 80% ay para kay Rush at nang marinig ito ng dating grupo ni Rush, inisip nilang walang katuturan ang alok ni Elmas. Pero bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, nahihiyang tinanong ni Rush kung pwedeng bitawan ni Elmas ang kamay niya, kaya pala kanina pa siya nakatitig sa mukha nito at doon nakialam ang swordsman at tinanong kung sino ba talaga si Elmas. Nagpakilala si Elmas at ipinaliwanag na narinig niya ang usapan nila tungkol sa pagpapaalis kay Rush sa grupo at dahil wala ng grupo si Rush, gusto niya itong kunin bilang kasama at pinagtawanan siya ng swordsman at tinawag siyang baliw. Iginiit nitong napakahina ni Rush sa pakikipaglaban at hindi rin siya makapag-level up sa normal na paraan, pero walang pakialam si Elmas dahil alam niya ang iba pang mga advantage na mayroon si Rush at nainis ang swordsman dahil sa katigasan ng ulo ni Elmas, pero sinabi niyang maaari na nitong kunin si Rush dahil pabigat lang naman ito sa grupo nila. Sumagot naman si Elmas na hindi niya kailangan ang pahintulot nito para isama si Rush at lalong nainis ang swordsman, dahilan para mag-alala sina Rush at ang babaeng thief sa maaaring mangyari at lumapit ang swordsman kay Elmas at tumayo sa harapan niya, habang nakatutok ang espada nito ay tinanong niya kung anong level ni Elmas at kung may iba pa ba itong kasama.
Matatag na binanggit ni Elmas na isa siyang level 23 rank E Heavy Knight at wala siyang grupo. Dahil sa level ni Elmas ay naisip ng swordsman na marami na itong karanasan at dapat alam nito kung gaano kawalang silbi si Rush, lalo na't level 13 lamang ito pero muling sinabi ni Elmas na wala siyang pakialam. Ang thief na si Ray ay lumapit kay Clan at iginiit na kakaiba na may isang rank E na gustong kunin si Rush. Naghinala siya na baka may napakagandang abilities si Rush na hindi nila napansin pero duda pa rin ang swordsman na magiging kapaki-pakinabang si Rush. Hindi rin siya naniniwalang kayang umabot ng isang Heavy Knight sa ganoong level ng walang grupo. Bukod dito ay mas mabuti raw na mapunta si Rush sa ibang grupo para walang maghinalang basta na lang nila itong itinapon at tahimik na narinig ni Elmas ang lahat ng iyon. Mas naging kampante naman sila dahil mukhang walang naghihinala sa kanya at sa huli, tinanggap ni Rush ang alok ni Elmas. Sa emosyonal na sandaling iyon ay pumalakpak si Ken para kay Rush dahil sa bago nitong grupo. Pagkatapos ay sinipa niya ang mga barya na nasa lupa at iginiit na iyon ang regalo niya bilang pamamaalam. Kukunin na sana ni Rush ang mga barya pero agad siyang pinigilan ni Elmas. Inutusan niya si Klein na siya mismo ang kumuha ng mga iyon dahil napakawalang galang ng ginawa nito. Dagdag pa niya ay napakasamang biro na tawagin iyong regalo at pagkatapos nito, sinabi ni Elmas kay Rush na umalis na sila. Nag-alinlangan si Rush dahil malaking halaga rin ang mga barya na iyon, pero ipinaliwanag ni Elmas na mas mabuting huwag na niya itong kunin dahil kapag ginawa niya iyon, magkakaroon pa siya ng utang na loob sa mga taong iyon at nainis si Klein at pinaalis na lang sila habang iniinsulto sila. Nang makaalis sina Elmas at Rush at aalis na rin sana si Klein, pero tinanong siya ni Royce kung maaari nitong kunin ang mga barya at agad na lumingon si Klein at mabilis na pinulot ang bawat barya habang sinasabing sa kanya ang lahat ng iyon, talagang napakakuripot niya. Pagkatapos nito, pumunta sina Elmas at Rush sa isang restaurant at doon ay muling nagpasalamat si Rush kay Elmas, tinanong din niya kung ipinagtanggol ba siya nito dahil nahulog ang loob nito sa kanya. Matagal daw itong pinag-isipan ni Rush at sa huli ay naisip niyang baka na love at first sight sa kanya si Elmas. Wala kasi siyang maisip na ibang dahilan kung bakit siya papansinin ng isang taong kasing lakas nito. Habang nag-i-imagine si Rush tungkol sa posibleng pagkagusto sa kanya ni Elmas, iginiit niyang maaari muna silang magsimula bilang magkaibigan bago dalhin sa susunod na level ang kanilang relasyon, pero agad siyang pinutol ni Elmas at tinanong kung mayroon ba siyang skill tree na tinatawag na Great Fortune. Nalito si Rush at hindi niya alam kung ano ang isasagot at sa sumunod na eksena, makikita silang dalawa sa kagubatan at ipinaliwanag ni Elmas na sa Magic World ang mga dungeon ay nagmula sa mga bangungot ng natutulog na God of Creation na si Alcirose. Si Alcirose ang lumikha ng napakaraming Diyos at mundo mula sa wala sa loob ng napakahabang panahon, pero kalaunan ay nabaliw siya at tuluyang ikinulong ng mismong mga Diyos na kanyang nilikha. Hanggang ngayon ay naaapektuhan pa rin ng kanyang mga bangungot ang realidad, dahil dito ay lumilitaw ang mga portal na naglalabas ng mga monster at iba't ibang kakaibang nilalang at habang ipinapaliwanag ito ni Elmas, nakarating sila sa entrance ng isang dungeon. Medyo kinakabahan si Rush habang ipinapakita niya kay Elmas ang kanyang stats, tinanong niya kung sigurado ba talaga itong gusto siyang isama sa grupo at naging seryoso si Rush at sinabi niyang mas mabuting iwan na lang siya ni Elmas habang maaga pa. Ayaw niyang umasa ng sobra si Elmas sa kanya at madismaya lang sa huli, pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang skill na Dice Thrust at ipinaliwanag ni Rush na hindi man lang niya makuha ang pinakamataas na bonus ng attack na iyon, kaya pinagsisisihan niyang hindi niya pinili ang Crazy Acrobatics o inilagay ang kanyang mga puntos sa Offensive Reinforcement. Pero para kay Elmas ay hindi iyon problema at muli niyang sinabi na kailangan niya si Rush. Kinakabahan na tinanong ni Rush kung ano ang ibig sabihin nito at di raw siya magaling umintindi ng mga pahiwatig, kaya kung hindi direktang sasabihin ni Elmas kung ano ang kailangan nito sa kanya ay hindi niya iyon maiintindihan. Kaya diretsahang ipinaliwanag ni Elmas ang plano at kukuha sila ng 30 million gold coins, at tutulungan niya si Rush na umabot sa level 30 kaso lalo lamang nalito si Rush sa sinabi niya. Pagkatapos nito ay tumayo silang dalawa sa portal ng dungeon at agad silang dinala sa ibang lugar. Ang recommended level para makapasok sa dungeon na iyon ay level 50, pero alam na ni Elmas kung anong mga monster ang makakaharap nila habang nagpapatuloy sila at ipinaliwanag ni Elmas na hindi naman nila ilalagay sa panganib ang kanilang mga sarili, mananatili lamang sila sa mga unang floor hanggang sa makapag-level up sila.
Ang plano ay si Elmas ang kukuha ng atensyon ng mga monster habang aatake naman si Rush mula sa malayo gamit ang kanyang iron-piercing knife. Sinubukan ni Rush na huwag pangunahan ng takot ang sarili at para mas maging ligtas siya, binilhan pa siya ni Elmas ng isang napakamahal na kutsilyo. Sa market ay nagkakahalaga ito ng 550,000 gold coins at nagbibigay ito ng +3 attack, at kapag nakapagdulot ito ng damage ay nababawasan ng 15% ang defense ng kalaban at dahil dito ay mas naging kumpiyansa si Rush, desidido siyang gawin ang lahat para hindi magsisi si Elmas sa pagsama sa kanya. Habang nagpapatuloy sila, may nakita si Elmas sa malayo na parang stuffed toy na dahan-dahan na naglalakad papunta sa kanila. Isa pala itong level 20 patched bear na may 41 na HP at 17 magic. Iginiit ni Rush na nakakatukso itong yakapin dahil sa itsura nito pero nang makita niya ang level nito, agad na nawala ang kagustuhan niyang gawin iyon at ipinaliwanag ni Elmas na kaya ni Rush na tiisin ang dalawang normal na tama nito, pero kapag critical hit ang natanggap niya ay maaari siyang mamatay. Gayunpaman ay kayang pigilan ni Elmas ang monster kung mawawalan niya ito ng balanse habang naghahanda itong umatake. Nagtaka si Rush kung bakit napakaraming alam ni Elmas tungkol sa monster at tinanong kung mahilig ba siya sa mga oso. Nahiya na sumagot si Elmas na hindi iyon ang dahilan. Magsisimula na ang laban at si Elmas ang bahala sa pagharang sa mga atak ng oso, habang si Rush naman ang aatake sa mga blind spot nito pero kailangan niyang mag-ingat sa mga kuko at pangil nito. Matapos ipaliwanag ni Elmas ang plano ay pumwesto na silang dalawa. Ginamit ni Elmas ang Shadow Step para pigilan ang oso sa paggalaw at sinamantala naman ito ni Rush para lumapit. Dahil hindi naman mukhang mapanganib ang oso ay medyo naawa pa siya rito pero sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang anyo ng maliit na oso at mabilis na sumugod kay Elmas. Madaling napigilan ni Elmas ang pag-atake nito at hinayaan niyang si Rush na ang tumapos sa laban. Buong lakas na umatake si Rush hanggang sa tuluyan niyang mapatay ang monster pero nang makita niyang walang item na nalaglag mula rito, agad siyang natatarante dahil inakala niyang baka paalisin siya ni Elmas sa grupo at mukhang na-trauma na talaga si Rush sa dati niyang grupo. Pinakalma siya ni Elmas at ipinaliwanag na pinatay lang nila ang monster para makakuha ng experience. Gagawin pa nila iyon ng paulit-ulit sa loob ng ilang oras at maya-maya ay may lumitaw na naman na isa pang cute na oso kaya ipinagpatuloy nila ang exploration. Matapos nilang talunin ang ilan pang mga oso ay nakakuha sila ng 2 bear shields bilang drop. Tuwang-tuwa si Rush at tinanong si Elmas kung masaya ba itong isinama siya. Sumagot si Elmas na oo at binanggit na dadalhin nila ang 2 shield pero sa isip niya, hindi niya maiwasang magtaka dahil hindi normal na sunod-sunod na makakuha ng ganitong klaseng loot. Pero nang maalala ni Elmas ang special ability ni Rush na Cat Spa, na nagpapataas ng kanyang luck ng 500% at naisip niyang posible ngang iyon ang dahilan, gayunpaman ay hindi pa rin makapaniwala si Elmas kung gaano katanga si Klein dahil hindi niya napansin ang ability na iyon sa buong panahong kasama nila si Rush. Naisip niyang baka nasasanay na lamang si Klein sa mataas na drop rate kaya hindi niya napansin kung gaano kalaki ang epekto ni Rush. Muling tinanong ni Rush si Elmas kung talagang nakakatulong ba siya, kinumpirma iyon ni Elmas at nagpasalamat pa sa kanya dahil pumayag siyang bumuo ng grupo kasama niya. Tuwang-tuwa si Rush at inakala niyang gustong-gusto ni Elmas ang mga bear shield, kaya binanggit niyang kung ganoon ay kukuha pa sila ng 8 shield pero pinapakalma siya ni Elmas at iginiit na sapat na ang mga level na nakuha niya. Agad na binuksan ni Rush ang kanyang stats at nakita niyang umabot na siya sa level 20. Binati siya ni Elmas at binanggit na mayroon na silang bagong target at ang susunod nilang objective ay manghuli ng isang golden frog.